TV12, Bagong Lucena. TV12 Balita. Editorial. Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal, mga ginigil na taga-subaybay ng ating palatuntunan, ang TV12 Balita Editorial. Ako ang inyong magiging tagapag-ulat, Danny Maanyo. Bago sa mga detalye, narito ang headlines. Rotary Club District 3820 kasama mga volunteers, ang Peace Corps Philippines, ang grupo ng Stop Hunger Now Malaysia ay nagbalot ng may 30,000 na pack meals para ipamahagi sa mga sinalanta ng kalamidad sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Samantala, pagkakaroon ng multiple lots ng isang pamilya bawal sa batas ng Urban and Housing Act. At nakabingbing pagtalakay sa annual budget ng lungsod ng Lucena, tuluyan ng isasantabi. At sa ating health news, ang mabuting maidudulot sa pagkain ng carrots ating alamin. Sumayin niyo ang headlines at ngayon para sa detalye. Rotary Club District 3820 kasama ang mga volunteers, ang Peace Corps Philippines at grupo ng Stop Hunger Now Malaysia ay nagbalot ng may 30,000 na pack meals para ipamahagi sa mga sinalanta ng kalamidad sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sa detalye ng balitang yan, alamin natin ang pag-ulat mula naman kay Ves McGowan. Ves, ano ang balita? Naging masigla ang pagsisimula ng malaking programa ng Rotary Club of Lucena South, Rotary Club International District 3820 sa SM City Lucena Event Center noong Biyernes. Kasabay ito sa week-long anniversary celebration ng nasabing grupo. Inilunsad ng Rotarian ang malaking proyekto na meal packaging program kung saan kasama ang Peace Corps Philippines, grupo ng Stop Hunger Now Malaysia at mga volunteers ay nagtulong-tulong na maibalot ang may 30,000 meal packs na ipamamahagi sa mga kababayang sinalanta ng kalamidad sa bansa. Ang meal packs ay kinapapalooban ng soybean flour, lentils at rice na may additional vitamins kung kaya't tsak na makikinabang ng malaki ang mga magiging recipients nito. Ayon kay Attorney Ronaldo Antonio Calayan, ang presidente ng Rotary Club of Lucena South, ang proyektong ito ay nagsimula matapos nilang magtungo sa bansang Bangkok, Thailand at magkaroon ng pagkakataon na makasama mga miyembro ng Stop Hunger Now Malaysia na pinamumunuan ni Mr. Teki K, ang Executive Director ng Stop Hunger Now Malaysia. Ang Rotary Club of Lucena South, isa sa mga projects ito ay feeding. So when we went to Bangkok International Convention, we saw the booth of Stop Hunger Now. And one of our past presidents talked to the head of Stop Hunger Now to make a 30,000 meal packing event. Ito na nga yun. So, lahat ng sectors, they are open to pack the meals. Yung 30,000, out of the 30,000, 23,000 will go to Compostela Valley in Davao. Ayon naman kay Peter Larisen, isang Hollander na miyembro ng Rotary Club of Lucena South, masaya siya na maging kabahagi ng ganitong klase ng aktibidad, partikular ang pagtulong sa mga nangangailangan. I'm glad we can do this here, this project, and our club is very active in this, working together with all the participants. So I'm sure this will be a very good success today, and I hope the people who are receiving the package, they're getting wealthy and we can stop the hunger. Even if it's a little bit, everything helps. So I'm around 6 years, almost 7 years with Rotary Lucena South. Yeah. Yes. It's nice. Let's say I meet new friends, contacts. When you're a foreigner in this country, that's what you need. Otherwise, it's very hard to survive. And in this
way I get the normal life also here. I'm accepted. I'm very active. I'm the director of the new generation, so I'm taking care of the youth. That means a lot of these kids belongs to the Rotary clubs from our Rotary club. So I'm glad everybody's helping, sharing hands to make this a success. Sa loob aniya ng halos 6 na taon na pagiging miyembro ng Rotary Club of Lucena South, ay marami na siyang nakilala at naging kaibigan, na isa sa mahalagang factor para magkaroon ng normal na buhay dito sa Pilipinas. Masarap umano sa kanyang pakiramdam na nakakatulong sa mga nangangailangan. I went there to add some silver bag into the total plastic bag. Yes, Rotary Club Lucena South. Apat na to. Yeah, it's we have many projects and it feels good. You can help people against polio, hunger, etc. We put deep wells, we help build schools, classrooms, etc. Yes, what can I say? It makes you feel helpful. Para sa TV12 Balita, Ves Villanueva, Macgowan, nag-uulat. TV12 Balita. Maraming salamat sa iyo, Ves Macgowan. Samantala, sa pagdiriwang ng ika-108 taong anibersaryo ng Rotary Club International, pinakamalaking proyekto kanila itong inilunsad. Sa detalye ng balitang yan, alamin natin ang pag-ulat mula naman kay Francis Hilbuena. Francis, ano ang balita? Naglunsad ng pinakamalaking proyekto ang Rotary Club of Lucena South na nilahukan ng iba pang Rotarian sa District 3820. Ito ay ang meal packaging program na naglalayong makapagbalot ng may 30,000 meal bags sa loob lamang ng 3 oras, kung saan ang mga ito ay pamamahagi sa mga sinalanta ng kalamidad sa bansa, partikular sa bahagi ng Compostela Valley. Ayon kay Rotary Club District 3820 Governor Rafael Dennis Suño, nagsimula ang proyektong ito matapos na itap ng Rotary Club of Lucena South ang international organization na Stop Hunger Now, kung saan aabot sa 300,000 piso ang kinakailangan nilang gamitin para sa pagbili ng mga gamit para maituloy ang proyektong ito. Ayon kay Mr. Suño, sa dami ng nagugutom sa iba't ibang panig na mundo, kabilang na dito sa Pilipinas ay kinakailangan nilang mag-identify ng mga recipient, at ito na nga ay ang sa mga biktima ng kalamidad sa bahagi ng Compostela Valley. Alam mo, itong Stop Hunger Now, this is an international organization where Rotary has been tapped to be a partner. When it was first started at the start of my term, I asked a member of the Rotary Club of Lucena South, past President Nes Marquez, to spearhead the Stop the hunger or hungry. It's not really Stop Hunger Now. The name of that committee is I think it's for poverty alleviation and hunger. Kabilang sa mga tumulong ay ang Peace Corps Philippines, CEFI Foundation at ang Stop Hunger Now Malaysia. Ayon kay Stop Hunger Now Malaysia Executive Director Tiki Te, ito ang unang pagkakataon na lumabas sila ng kanilang bansa para maghatid ng tulong sa mga nagugutom, at masaya umano sila sa mainit na pagtanggap na ibinigay sa kanila ng mga Pilipino at ng Rotary Club. At tiniyak na hindi ito ang una at huling pagkakataon na maglulunsad sila ng mga proyektong tulad nito sa bansa. Base sa datos, milyong-milyong katao sa buong mundo ang namamatay ng dahil sa gutom, at ito ang naging inspirasyon ng international group na ito para isulong ang meal packaging program na gaya nito. Magandang umaga po sa mga nanonood na nakikinig dito sa interviewing ito at sa okasyon na ito. Una, napakalaki bagay yung mga activities ng Rotary Club, lalo na sa mga social programs na ito. Part ng social program na kung saan ang city government
ay meron din mga social programs na ganito na naghahanap din ng mga makakapartner ng mga from civic organization like this. So, itong food packing ng 30,000 food packs ay napakalaking bagay. Alam nyo, ito ipapadala sa Compostela Valley sa mga napinsala o naapektuhan ng disaster. So, kami man, mga Lucena City Government, ay nag-a-appreciate ng malaki. So, ang laki na tulong na ginagawa po ng Rotary Club of Lucena South. Para sa TV12 Balita, Francis Silbuena nag-uulat. TV12 Balita. Maraming salamat sa iyo, Francis Helbuena. Samantala ating napag-alaman, ang mga lumahok sa meal packaging program, nagpahayag sila ng malaking kasiyahan dahil sa kanilang naging partisipasyon sa naturang aktibidad. Haditara ng balitang yan, nagbabalik si Ves McGowan. Ves, ano ang balita? Nagpahayag ng malaking kasiyahan ng mga voluntaryong nakilahok sa meal packaging program ng Rotary Club of Lucena South, partikular ang mga kabatang estudyante mula sa CEFI Foundation. Ang mga batang estudyante na sina Bern Andre Guok, grade 4 student ng CEFI, John Alexa Portinto at Nico ay nagpahayag ng kanilang malaking kasiyahan na sa kanilang murang edad ay nakapag-ambag na umano sila ng tulong para sa mga nangangailangan. Masaya, kahit na medyo nakakapagod, pero masaya. Para sa TV12 Balita, Ves Villanueva McGowan nag-uulat. TV12 Balita. Maraming salamat muli sa iyo, Ves McGowan. At ngayon, atin pong napag-alaman ang pagkakaroon ng multiple lots ng isang pamilya. Bawal ito sa batas ng Urban and Housing Act. Sa detalan ng balitang yan, alamin natin ang pag-ulat mula kay Gretchen Galang. Gretchen, ano ang balita? Isang lote lamang bawat pamilya ang allowed ng Departamento ng Urban Poor at bawal na bawal ang magkaroon ng multiple lot ang isang pamilya dahil ito ay labag sa RA 7279 Urban and Housing Act of 1992. Ipinaliwanag kamakailan ng head ng Urban Poor Affairs Division na si Mr. Edilberto Cada ang tungkol sa issue ng mga limitasyon sa pagkuha o pag-acquire ng property sa Urban Poor area. Gayunman, ayon kay Mr. Cada, kung meron ng mga anak ang mga ito na may kakayahan na rin na magkaroon ng pag-aari ng lupa, ay maaari na umano nila itong tanggapin. Aminado naman si Mr. Cada na natolerate umano ito ng nakaraang mga taon at marami sa mga mismong pangulo at nag-aari ng lupa ang ginagawa itong negosyo. Halimbawa, ay mayroong mga property owners ang nagpapagawa ng bahay at pinapaupahan ito sa iba. Ang Urban Poor ay dinisign ng pamahalaan upang magkaroon ng lote ang mga taong walang kakayahan na bumili. Ngunit gaya ng sinabi ni Mr. Cada, hindi na pagtutuunan ng pansin kahit na mga leader ng Urban Poor ang pagsunod sa batas dahil mismong ang mga ito ay lumalabag sa Republic Act 7279. Sa ngayon ay mahigpit na umano nilang sinasala ang mga miyembro at nakikipag-ugnayan sila sa Pag-ibig Development Fund kung may property na na-acquire ang gustong magmiyembro sa Urban Poor sa ibang subdivision. Para naman sa mga kasalukuyang miyembro, kapag napatunayan na lumalabag sila sa Urban and Housing Act of 1992, ay pwedeng bawian ang mga ito ng lote, ngunit ibabalik ng pamahalaan ang nagastos sa mga ito sa pagpapagawa ng bahay. Para sa TV12 Balita, Gretchen Galang nag-uulat. TV12 Balita. Maraming salamat sa iyo, Gretchen Galang. Nakabingbing pagtalakay naman sa annual budget ng pamahalang lungsod ng Lucena, ating pong napag-alaman, tuluyan ng isinasantabi. Sa detalye ng balitang yan, muli nagbabalik si Gretchen Galang. Gretchen, ano ang balita? Tuluyan ng naisantabi ang sasangguniang panglungsod ang usapin ukol sa annual budget ng pamahalaang panglungsod. Ganito ang naging pagtaya ng mga observer kaugnay sa anila'y pinabayaan na usapin ukol sa 2013 budget ng city government. Ngayong araw, base sa agenda ng ika-22 regular session ng Sangguniang Panglungsod, sa mga taktang panukala o calendar of business and second reading, ang para sa ordinance ay wala, resolution, mensahe ay wala at maging sa petitions and memorials ay wala din.
Sa mga di natapos sa paksa naman or unfinished business ay puro wala din or none, maging ang para sa mga ordinansa at resolusyon o mga mensahe at mga kahilingan ay wala din. Kaya tuluyan nang nawala ng pag-asa ang mga kinauukulan na mapag-uusapan pa at maipapasa ang Annual Budget 2013. Kaugnay nito, sa oras naman ng kabatiran or information hour, ay pinatawag ng SP ang mga department heads upang mapag-usapan ang pondo ng bawat departamento. Para sa TV12 Balita, Gretchen Galang nag-uulat. TV12 Balita. Maraming salamat, Gretchen Galang. At ngayon, dakuhin naman natin ang health news. Ano nga ba? Ano ang mabuting maidudulot sa pagkain ng carrots? Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Ves McGowan. Ves, ano ang balita? Kilala ang carrots bilang isa sa paboritong gulay na pansahog sa alinmang lutuin. Ang carrots ay hindi lamang kilala sa pagkakaroon nito ng magandang kulay, sa masarap na lasa, kundi maging sa sustansyang taglay nito. Ang carrot o Daucus carota ay mainam na panlaban para maiwasan ang sakit na cancer. Kabilang na dito ang risk sa breast, lung at colon cancer. Ang carrots ay mayroong isolated compound na tinatawag na falcarinol na nagtataglay ng anti-cancer benefits. Ang falcarinol ay isang uri ng natural pesticide na matatagpuan sa carrots. Ang carrots ay nakakatulong din para ma-improve ang ating vision. Ang retina ng ating mata ay nangangailangan ng vitamin A at ang kakulangan nito ay maaaring magdulot ng night blindness. Mayaman din ang carrots sa beta-carotene, isang substance na nakaka-convert sa vitamin A para sa ating atay. Nakakatulong din ito para ma-prevent ang heart disease, mag-reduce ng risk of stroke, mag-nourish ng ating balat, mainam na anti-aging at makakatulong para sa ating dental health. Ito'y dahil sa vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin K, biotin, fiber, potassium at thiamine. Para sa TV12 Balitang Pangkalusugan, Ves Villanueva McGowan, nag-uulat. Maraming salamat sa iyo, Ves McGowan. Sumayin niyo po ang kabuuan ng ating TV12 Balita Editorial. At ngayon, balikan natin ang headlines. Rotary Club District 3820 kasama ang mga volunteers, Peace Corps Philippines, grupo ng Stop Hunger Now Malaysia, nagbalot ng may 30,000 na pack meals para ipamahagi sa mga sinalanta ng kalamidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, pagkakaroon ng multiple lots ng isang pamilya bawal sa batas ng Urban and Housing Act. At nakabingbing pagtalakay sa annual budget ng pamalang panglungsod ng Lucena, atin pong napag-alaman, tuluyan ng isinisang tabi. At sa ating health news, ang mabuting maidudulot sa pagkain ng carrots. Sumayin niyo po ang headlines at detalye ng ating mga balita. Ako ang inyong naging tagapag-ulat, Danny Maanio. TV12 Balita Editorial.
Muli magandang araw po sa inyo lahat dyan, mga minamahal, mga ginigilang taga-subaybay ng ating pang-umagang palatuntunan, ang TV12 Balita Editorial. At syempre, katulad ng dati, ako po ang inyong muling makakapiling sa mga oras na ito, ang inyong kaibigan, ang inyong kasangga, at higit sa lahat, kumpare sa ipapawid, paring Danny Maanyo. At bago po sa ating mga pagtalakay at bago sa ating editorial, ay baka makakalimutan ko, ay binabati muna natin itong mga magdiriwang ng kanilang anniversary ng kanilang pong simbahan. Binabati muna natin si Pastor Efraim Alviar at ganoon din naman si Pastor Dennis Pueblas, sapagkat sa darating na Marso 3 ay magkakaroon po sila ng anniversary. Ang Word of Hope Baptist Church, happy anniversary po sa inyo. Samantala, ito po ating pagtalakayan. Sapagkat sa araw pong ito, Lunes po ngayon, ay atin pong ginugunita itong tinatawag na People Power Revolution. Mas kilala po ito sa tawag na EDSA Revolution. Ang tanong po ay ganito, yung po ba ng espiritu ng EDSA ay nananatili pa na buhay? Kung po ang tatanungin ninyo, sa wikang Ingles po ay ganito, the spirit of EDSA lives on. Tuloy-tuloy po ito. Sapagkat balik-tanawan po natin, during that time, that was 1986, we fought against a dictator. Nilabanan po natin ang isang diktador na matagal na umalipin sa atin pong bansa. We fought against graft and corruption. Atin pong nilabanan ang pangungurakot at pangangamkam sa atin pong bansa, sa atin pong pamahalaan. At sa mga tao na nagpayaman sa kanilang sarili. At sa pamamagitan po ng lakas ng taong bayan, naigupo natin ang lahat ng ito. Bakit natin nagawa yun? Sapagkat during that time, yung mga panahong yun, noong mga panahong yun, ay kinalimutan ng mas nakararaming mamamayang Pilipino ang kanilang sarili. Ang tawag po nun ay selflessness. Ang inisip nila ay hindi ang kanilang personal na kagalingan, kung hindi ang kagalingan ng mas nakararaming mga Pilipino. Ngayon, sa bagong lungsod ng Lucena, sa pamumuno ni Mayor Dondon Alcala, ay patuloy po nating nilalabanan. Ito pong tinatawag na poor governance and public service. Yung pong pagwawalang bahala sa kagalingan ng mas nakararaming mga kababayan. Patuloy po nating nilalabanan yung mga tao na ang iniisip lamang ay ang kanilang sariling kagalingan. At nung mga nakaraang taon, that was in 1986, iba't ibang uri ng tao, iba't ibang klase ng tao, sa iba't ibang lugar ay nagsama-sama at nagpunta sa EDSA upang magkaisa at magkaroon ng isang layunin, kung hindi ang sabi po nila ay tama na, dapat na itong palitan ang tinatawag nating diktador. Sa ngayon, sa atin pong lungsod ng Lucena, sa bagong Lucena, na naisipatupad ni Mayor Dondon Alcala, dapat tigilan po natin ang pagpapayaman sa ating sarili lamang. Labanan natin ang tinatawag na graft and corruption. Ipagpatuloy natin ang pagtupad ng tinatawag na good governance and good public service. Posible po bang mangyari ang mga bagay na ito? Ang lahat po ay pwedeng mangyari kung tayo po ay magsasama-sama, magkakaisa. Isa ang ating layunin. Tayo po ay magbigkis-bigkis. Katulad ng nangyari sa EDSA, lahat sama-sama. At kapag sama-sama, maniwala kayo, ito ay ating kayang-kaya. Mamaya po, sa aking pagbabalik, ay atin naman pong mga kakaugnayan, ito pong ating bago na hepe ng pulisya sa lungsod ng Lucena. Antabayanan po ninyo. Kapag may reklamo, kapag may tanong, at nais mo ay agarang sagot, ano ang dapat mong gawin? Interview!
Interview. Interview. Di ba interview mo? Well, sa pagkakataon po ito ay atin pong kapiling ang ating pong bagong hepe ng Lucena PNP. Walang iba kundi si Police Superintendent Allen Ray Figuracion ko. Magandang araw po sa inyo, Colonel. Magandang araw, Kuya Dan, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa atin. Magandang araw. Para po sa mga taga-Lucena, saan po ba galing si Colonel Allen Ray? Saan po kayo buhatin? Ako po ay, ang inyong abang lingkod po ay tubong Manila, hindi po sa China. At ako po ay lumaki rin sa Kamaynilaan. Ako po ay nag-aral sa high school sa Manila, then nag-college po sa De La Salle University, sa Taft Avenue before po nakapasok sa Philippine National Police Academy, kung saan graduate po ako noong 1997. Ang last assignment po ninyo, Superintendent Allen Ray, saan po? Dito, yung huling tatlong assignment ko po ay yung sa Candelaria Police Station, kung saan swinerte po tayo makapagsilbi rin ng 3 taon. Sa Tayabas po at doon po sa PPSC, sa Provincial Public Safety Company, mas kilala sa 415, doon po sa Tagwan. Sa madaling salita, di na pala kayo bago sa lalawigan ng Quezon, kung gano'n. Kuya Dan, tayo po yung nagsimula dito sa Quezon noong pong 2003 pa. So, ito po yung second hometown ko na, ang probinsya ng Quezon. Magsasampung taon na po na nandito po tayo. Kamakailan po nagkaroon kayo ng closed-door meeting ng ating pong bagong alkalde ng lungsod ng Lucena, si Mayor Donald Alcala. Ano po ang marching orders niya sa inyo, Colonel? Una-una, nais ko magpasalamat sa ating pong minamahal na Mayor Don Alcala, na nabigyan po tayo ng chance magsilbi dito sa mga kababayan natin sa Lucena. Kagaya nga sabi ko po, ito yung pangalawang hometown ko na. So, tinatrato ko na pong kababayan. Ang ano lang po natin, napakasimple po ng inutos ng ating mayor na binigay na utos sa ating kapulisan. Of course, maraming programa, maraming pong steps na tayong kailangan gawin para dito, yung sawatain ng drugs, huliin ng mga kriminal, i-prevent ang crimes, etc. Pero basically, isa po ang pupuntahan ng inutos ng ating mayor, gawin sa aming pong kapulisan, gawin po namin lahat ng aming magagawa upang ang tao po ng Lucena ay napakasimple. Isa lang ang hiling niya. Pag lumabas ang tao ng Lucena, alam nila na sila ay safe. Anong oras man ng gabi o araw, saan man parte ng Lucena sila ay safe, wala pong mangyayari sa kanila. Para po ma-achieve po natin yung sinasabi nga niyang bagong Lucena. Sigurado po, nagkaroon kayo rin ng pakipagpulong sa inyong mga tauhan. Kaya ang tanong ko po, Colonel, ano po ang situation natin on the ground? Maganda po ang situation, kagaya nung iniwan naman sa atin ni Major De Mesa. Maganda po yung mga proyekto na ginawa ng ating kasamahan, si Major De Mesa, ang ating kaibigan. Pero isa po ang idinagdag kong mabuti sa dinikdik ko sa ating mga kasamahan. Ito po ang trabaho naman ng police, of course, is to prevent crimes. Pag hindi po natin na-prevent ang crimes, ay may mangyayari, ang next step po natin is to solve. Ngayon, dito po sa pag-solve ng crimes, yung solution na tinatawag natin, ang dinikdik ko lang po sa kanila dito, let us treat each and every victim, whether it be of snatching, pagpatay, pagkasugat, or ano ba yan, pagkanakaw, pagnanakaw, ay itrato po natin bilang ating kapamilya. Ibig ko sabihin, tinanong ko siya nung isa, after ng 2 weeks ng follow-up natin, pag hindi natin kakilala yung victim, nakakalimutan na natin. Pero tinanong ko yung ating pulis, kung kapatid mo yan, sigurado baka 2 taon na hinahanap pa natin yung gumawa niya. So, yun lang po, inaano ko lang po sa mindset ng ating mga kapulisan na lahat po ng biktima dito, isipin natin, parang kapamilya natin ang nabiktima. Kung ano ang trabaho ang gagawin natin para sa kapamilya natin na nabiktima, ganun din po ang dapat gawin natin sa each and every victim ng crime dito po sa Lucena. Meron po tayong police ratio sa bawat lugar. Sa palagay po nyo, sa ating sa lungsod ng Lucena, sapat po ba ang bilang ng ating mga pulis kumpara sa bilang ng mga kababayan natin sa Lucena? Alam niyo, Kuya Dan, yan sa tanong na yan, siguro simula pang nagkaroon ng pulis, ay hindi na po nasagot yan na sapat. Talaga pong hindi umaabot yan. Talaga pong kulang na kulang tayo dito. Pero yan po naman ay problema ng lahat ng bayan, lahat ng probinsya siguro. Wala pa ako narinig kasi na hepe o na bayan sa buong Pilipinas po na sapat ang pulis. Pero ito po naman ay gagawin natin siyempre ang ating lahat ng makakaya sa limited resources at manpower na ibinigay po sa atin. Of course, kasama po dito ay magre-request po tayo ng additional na tao para po dito sa atin sa lungsod ng Lucena. Superintendent Allen Ray Figuracion ko, nanonood po ang ating mga kababayan sa lungsod ng Lucena.
binibigyan po ang pagkakataon na para kausapin niyo po sila sa kadahilan ng hindi natin maabot ang katahimikan, ang marching orders ng ating pong alkalde kung hindi tayo magsasama-sama. Kausapin niyo po sila. Unang-una, salamat sa inyo, Kasamanda, na bibigyan kami ng pagkakataon po na iparating ang aming mga programa, aming mga balakin, aming lahat ng ginagawa sa mga kababayan po natin dito sa Lucena. Siyempre sa ating pong butihing mayor na hindi naman po tayo nag-ano, pero wala pong iniisip kundi ang kagandahan ng ating lungsod, kabutihan ng ating mamamayan. Ngayon, ang hinihingi po naman namin sa inyo na suporta rin sa ating kapulisan po. Hindi po kami, huwag po kayo mag-alala, hindi po kami hingi ng financial support. Ang hinihingi po namin moral support, tulong ninyo, ano po ang magagawa ninyong tulong? Siyempre siguro nagtatanong po kayo, anong tulong ang aming magagawa bilang normal na mamamayan? Ito po yung impormasyon. Huwag po tayong magsisihan pag yung sa inyong kapitbahay, sa inyong sityo, sa inyong barangay. Alam na ninyo kung sino nagtutulak ng droga dyan. Kung meron man, kung sino ang gumagamit at hindi nyo po ipinapaabot sa amin, wala po tayong sisihan. Kami po, kagaya po ng tinanong ni Kuya Dan kanina, kami po talaga ay kulang na kulang. Pero hindi po namin itong ginagawang dahilan para po kahit siguro 1,000 ang kapulisan natin dito sa Lucena, pag hindi po tumutulong sa atin ang mamamayan, wala po kami magagawa. So, sa inyong tulong na yan, informasyon, support ay moral support po, meaning ay bigyan niyo po kami ng inyong tiwala. Ito naman po ang pinapangako ko sa inyo bilang bagong upong hepe po ng Lucena, na pag ibinigay niyo po sa amin ng inyong tiwala, ang inyong suporta, may papangako po naman po na lalo po ng pag-itingin ang trabaho ng kapulisan dito para po sa lalong mas progresibo, mas mapayapa, at makabago na bagong Lucena. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo, Colonel Alan Ray Figuracion ko. Maraming salamat po. Okay na. Alright pa. Maraming salamat. Ito pong napakinggan ang pakikipag-ugnayan natin kay Superintendent Alan Ray Figuracion ko. At ibig ko nga palang ibahagi sa inyo sapagkat ang sarap pala na gumising sa umaga na ang paggising mo ay makikita mo na yung harapan ng iyong bahay, yung kalsada, aspaltado na. Paggising ko kaninang umagi, abay, nakita ko, ang ganda na ng harapan ng aking tahanan sabagat yung kalsada, aspaltado na. Ang sarap lumakad at siguradong hindi ka matatalisod o hindi ka madarapa. Kaya nga yung aking kapitbahay sa harapan ng aking tahanan, nagwawalis, abay magang-maga, ano po ang kanyang sigaw? Aba! Ramdam na sa tagal ng panahon. Ngayon lamang nangyari ito. Abi, ano pa ang ating gagawin? Ay di bubuto na natin. Yun po ang sabi ng aking kapitbahay. At ako na may sumasang-ayon at lubusang naniniwala sa kanya. Well, anyway, sa akin pong palagay ay mahaba-haba na itong aking naipahayag sa inyo. Kaya panahon na naman upang tayo po ay pansamantalang magkahiwa-hiwalay. Kaya tayo po ay magpapaalam na sa inyo. Paalam na po. At huwag niyo pong kakalimutan, nobody and nothing can separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Bye-bye and take good care of yourself because we do care and we love you. Hanggang sa muli. TV12 Balita Editorial. TV12 Bagong Lucena.